Next, ang sigaw mula sa loob ng opisina ay parang isang hatol. Huminga ng malalim si Elena Eli Reyes. Pinigilan niya ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang isang manipis na folder. Ito na, ang huli niyang pag-asa. Pagkatapos ng 50 application na ipinadala at walang sagot, ang Dela Merced Corporation na lang ang natitira. Ang ironya. Nakakatuwa kung paano mapaglaro ang tadhana, ang kumpanya ng taong sumira sa kanyang buhay, ang siya rin palang posibleng magligtas sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay para ayusin ang suot niyang itim na face mask. Sinisigurong natatakpan ang kalahati ng kanyang mukha. Pagkatapos, inayos niya ang kanyang malaking salamin na walang grado. Ito ang kanyang baluti, ang kanyang pagkukunwari. Sa likod ng mga ito, hindi siya si Elena Reyes, ang babaeng minsang pinagtawanan at nabigo. Siya ay isang aplikanteng walang pangalan, walang mukha. Pumasok siya sa malamig na opisina. Sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa salamin at bakal, nakaupo ang isang babaeng nasa middle age, ang HR manager. "Good morning po," bati ni Ili. "Maupo ka," sabi ng babae, hindi man lang nag-aangat ng tingin. "Resume." Iniabot ni Eli ang folder. Habang binabasa ng babae ang kanyang papeles, ang isip ni Eli ay lumipad pabalik. College. Ang gabi ng eleksyon para sa Student Council President. Siya at si Sebastian Dela Merced, ang dalawang pinakamatalino, ang dalawang pinakamagaling, magkalaban. Ang kanyang presentasyon, isang charity project na pinagpuyatan niya ng ilang buwan, ay perpekto. Ngunit sa kalagitnaan, biglang namatay ang lahat ng ilaw at tunog. Isang technical difficulty. Nang bumalik ang lahat, ang file niya ay corrupt na. Ang kanyang mga data nawala. Napahiya siya sa harap ng buong unibersidad. At si Sebastian na sumunod sa kanya ang nanalo. Ang gabing iyon ang simula ng kanyang pagbagsak. "Mukhang maganda ang credentials mo," sabi ng HR manager. Ibinabalik siya sa kasalukuyan. "Pero bakit ka nag-a-apply bilang personal assistant? Ang kurso mo ay business management, major in finance." "Kailangan ko po ng trabaho," simpleng sagot ni Eli. Tinitigan siya ng babae. "At ang maskara, ang salamin, may sakit ka ba?" "Nag-iingat lang po," pagsisinungaling niya. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Isang anino ang pumasok, may dalang isang aura ng kapangyarihan at lamig. "Is he in?" Tanong ng isang boses na pamilyar. Isang boses na sa loob ng 5 taon ay naririnig niya sa kanyang mga bangungot. "Sir Seb," sabi ng HR manager, biglang naging magalang. "Opo sir, nasa loob po siya." Natigilan si Eli. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Hindi, hindi pwede. Ang CEO, naglakad ang lalaki papasok sa inner office. Ngunit bago ito tuluyang pumasok, huminto ito at lumingon. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Mas matangkad na ito ngayon. Mas matipuno ang katawan. Ngunit ang mga mata nitong seryoso at matatalim ay pareho pa rin. Si Sebastian Dela Merced, ang kanyang karibal, ang kanyang multo. Tinitigan siya nito, isang matagal na titig. Pagkatapos walang salita, pumasok na ito sa opisina ng CEO. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ito. "Tanggap ka na," sabi ni Sebastian. Nakatingin sa kanya. Napatanga si Ellie. Siya? Tinanggap? "Mag-umpisa ka bukas," pagpapatuloy nito. At habang naglalakad ito palayo, huminto ito sa may pinto at lumingon muli. "Ang una mong trabaho,"
sabi nito, ang boses ay malamig. Huwag na huwag mong tatanggalin ang maskara mo sa loob ng opisinang ito. Elena Reyes. Ang pangalan sa resume ay parang isang multo na bumangon mula sa nakaraan para sampalin si Sebastian de la Merced. Pagkapasok pa lang nito sa pinto, alam na niya. Ang tindig, ang mga mata sa likod ng malaking salamin, siya iyon. Pagkatapos ng interview, pumasok si Seb sa kanyang sariling opisina at isininara ang pinto. Sumandal siya dito at napapikit. Bakit? Sa lahat ng kumpanya sa buong Pilipinas, bakit dito pa? Lumapit siya sa kanyang bintana at tumingin sa syudad sa ibaba. Ang De La Merced Tower ay isang simbolo ng kanyang tagumpay. Ngunit para sa kanya, isa itong paalala ng kanyang pinakamalaking kasalanan. Flashback, gabi ng eleksyon. Bago ang presentasyon ni Ili. Nasa backstage si Seb nang marinig niya ito. Ang boses ni Lorenzo Cortez, ang kanilang campaign manager. May kausap ito sa telepono. Oo, nakaset na ang lahat. Sa kalagitnaan ng presentasyon ni Reyes, biglang magkakaproblema ang system. Siguraduhin mong hindi na mare-recover ang file niya. Ako na ang bahala sa bayad, natigilan si Seb. Isang paninira, isang pandaraya. Dali-dali niyang hinanap si Ili. Nakita niya ito sa isang sulok, naghahanda. Elay, sabi niya, huwag kang magtitiwala kay Lorenzo. May binabalak siyang masama. Ngunit si Eli, na puno ng kaba at ng diwa ng kompetisyon, ay tiningnan lang siya ng masama. Ano na namang laro ito, De La Merced? Akala mo ba maluloko mo ako sa mga ganyang palusot? Totoo ang sinasabi ko. Layuan mo ako, sabi ni Eli, at iyon na, wala na siyang nagawa. Umupo siya sa kanyang upuan at pinanood ang pagbagsak ng babaeng dapat ay nanalo. Ang pagkatalo ni Ili ay ang kanyang pagkatalo rin. Ang tagumpay niya ay nabahiran ng isang kasinungalingang hindi niya kayang ibunyag. At ngayon, heto ito, sa harap niya. Humihingi ng trabaho. Ito na ang pagkakataon mo, sabi niya sa sarili. Ang pangalawang pagkakataon mo para itama ang mga bagay-bagay, kaya tinanggap niya ito. At nagdesisyon siya. Kung noon hinayaan niyang sirain ng iba si Eli dahil sa galing nito, ngayon siya naman ang gagawa ng paraan para lumabas ulit ang galing na iyon. Kahit sa paraang hindi nito maiintindihan. Kinabukasan, sinimulan niya ang kanyang papel bilang halimaw na boss. Miss Reyes! Tawag niya sa intercom. Dalhan mo ako ng kape. Pagdating ni Eli dala ang kape, tiningnan niya lang ito. Sinong nagsabing gusto ko ng may gatas? Pero, sir, gawan mo ako ng bago, black, walang asukal, at bilisan mo. Makalipas ang 1 oras. Miss Reyes, ang report na pinagawa ko sa'yo. Nasa email niyo na po, sir. Ayoko sa email. I-print mo at gusto ko naka-double space at ang pinakamatindi. Hapon. Halos matapos na ni Eli ang isang 50 pahinang report na pinagawa niya. Pagod na ito, alam niya. Dumaan siya sa cubicle nito, may dalang sarili niyang tasa ng kape. Aksidente siyang natapilok. Ang mainit na kape ay tumapon sa keyboard at sa mga papel ni Ili. Ano ba yan? Sigaw ni Seb, kunwari galit sa sarili. Ang lampak ko naman, Miss Reyes, patawad. Mukhang kailangan mong ulitin ang lahat mula sa simula. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Eli, ang pagod, ang sakit, ngunit wala siyang narinig na reklamo. Tumayo lang ito, kumuha ng basahan
at nagsimulang maglinis. Bumalik si Seb sa kanyang opisina, dala-dala ang isang kakaibang bigat. Ang hirap pala, ang hirap palang maging kontrabida. Gabi na, ang buong palapag ay tahimik na. Ngunit ang ilaw sa cubicle ni Ili ay bukas pa rin. Mula sa kanyang opisina, pinanood niya ito sa maliit na security monitor sa kanyang computer. Nakayuko ito, muling tinatype ang report. Maya-maya huminto ito, at sa isang iglap, napasubsob na lang ito sa kanyang mesa. Ang mga balikat ay nanginginig. Umiiyak ito. Naramdaman ni Seb ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Gusto niyang lumabas. Gusto niyang sabihing, "Tama na, ako na ang bahala." Ngunit pinigilan niya ang sarili. Konting tiis pa, Ellie, bulong niya sa sarili. Kailangan mong maalala kung gaano kakatibay. Pinatay niya ang monitor, ngunit hindi pa siya umuwi. Naghintay siya. Nang hating gabi na, nakita niyang nakatulog na si Eli sa kanyang mesa. Dahan-dahan, lumabas siya ng kanyang opisina. Kinuha niya ang isang kumot mula sa kanyang sofa. Lumapit siya sa natutulog na anyo ni Ili. At marahan maingat na hindi ito magising, ipinatong niya ang kumot sa mga balikat nito. Bumalik siya sa kanyang opisina. Kumuha ng isang piraso ng papel. "Gusto ko yan sa mesa ko in 1 hour. Walang excuses." Inilapag niya ito sa tabi ng isang mainit na tasa ng kape na ipinagtimpla niya para dito. Pagkatapos, tahimik siyang umalis. Isang halimaw sa umaga, isang anghel sa gabi. Ito ang kanyang parusa, ang kanyang lihim. Isang linggo ng impyerno. Iyon ang naging buhay ni Ili sa ilalim ng pamumuno ni Sebastian Seb de la Merced. Ang bawat araw ay isang bagong pagsubok. Ang bawat utos ay isang bagong parusa. Pakiramdam niya ay isa siyang daga sa isang laboratorio. At si Seb, ang siyentipikong gustong malaman kung hanggang saan ang kanyang tibay. Ngunit hindi siya sumuko. Ang alaala ng kanyang naghihirap na pamilya ay mas matimbang kaysa sa anumang pagpapahirap na kayang ibigay ni Seb. Ang bawat sigaw, ang bawat insulto ay tinatanggap niya ng tahimik. Itinago niya ang kanyang talino. Itinago niya kung sino siya. Naging isa siyang perpektong, walang reklamong assistant. Isang Lunes ng umaga, isang malaking anunsyo ang gumulantang sa buong kumpanya. Ang De La Merced Corp ay isa sa mga finalist para sa pinakamalaking infrastructure project ng gobyerno sa dekadang iyon. Isang proyektong magbabago sa mukha ng syudad. Ngunit may isang problema. Ang kanilang pinakamalaking kalaban, ang Cortez Group, ay may isang napakagandang proposal. Kailangan nilang makaisip ng isang bagay na mas maganda. Isang bagay na hindi pa nagagawa. Ipinatawag ni Seb ang lahat ng pinakamagagaling na isip sa kumpanya. Ang mga vice-presidente, ang mga project manager. At bilang kanyang personal assistant, naroon si Eli, tahimik na nakaupo sa isang sulok, nagsusulat ng minutes of the meeting. Ang brainstorming session ay isang kalamidad. Ang lahat ng ideya ay luma, paulit-ulit. Kailangan natin ng wow factor. Sigaw ng isang vice-presidente. How about a state-of-the-art lighting system? Suwestiyon ng isa pa. Masyadong magastos, sagot ng head ng finance. Habang nagtatalo sila, ang isip ni Ella ay naglalakbay. Tinitingnan niya ang blueprint ng proyekto, isang malaking network ng mga kalsada at tulay. Lahat ay nakatuon sa mga sasakyan. Ngunit paano naman ang mga tao? Nakalimutan na ba nila ang mga taong gagamit nito? Hindi na niya napigilan ang sarili. Paano kung
Isang mahinang boses ang bumasag sa maingay na pagtatalo. Lahat ay napatingin sa sulok. Kay Eli. Paano kung, ulit niya, medyo mas malakas na ngayon, baliktarin natin ang proseso. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Seb, ang mga mata ay seryoso. Tumayo si Eli. Sa isang iglap, nawala ang takot. Nawala ang maskara. Ang nagsasalita na ngayon ay si Elena Reyes, ang dating finance major, ang dating presidential candidate. Imbes na isipin natin kung paano natin gagawing mas mabilis ang biyahe ng mga sasakyan, sabi niya. Lumalapit sa whiteboard, isipin natin kung paano natin gagawing mas maganda ang buhay ng mga taong nakatira sa paligid nito. Kinuha niya ang isang marker. Maglagay tayo ng mga green space, mga parke, mga bike lane, mga tulay na para sa mga naglalakad na may mga tanim na halaman. Gagawin nating isang living, breathing artery ang proyekto, sabi niya. Hindi lang isang daanan ng mga kotse, kundi isang lugar kung saan ang mga tao ay pwedeng mamuhay, maglakad at huminga. Mas mura, mas makatao, at higit sa lahat, isang bagay na hindi pa nagagawa ng Cortez Group. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang lahat ay nakatingin sa kanya, sa babaeng nakamaskara, na gumuhit ng isang ideyang napakaganda at napakasimple na hindi nila naisip. Si Seb ay nakatitig lang sa kanya, walang emosyon. Isang magandang pangarap, Miss Reyes, sabi ng isang matandang vice-presidente, si Mr. Tan, na kilala sa pagiging kritiko. Ngunit ito ay isang business proposal, hindi isang art project. Sino ka ba para magsalita dito? Ang mga salita ni Mr. Tan ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos kay Ellie. Napayuko siya. Tama. Sino nga ba siya? Biglang tumayo si Seb. Siya? Sabi nito, ang boses ay malakas at puno ng awtoridad. Naglakad ito papunta sa tabi ni Eli. Humarap ito sa lahat. Siya ang assistant ko, sabi ni Seb, at ang ideya niya ang gagamitin natin. Tumingin ito kay Mr. Tan. May problema ba? Ang desisyon ni Seb ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng Dela Merced Corp. Ang babaeng nakamaskara ay biglang naging sentro ng atensyon. Ang dating multo ay biglang nagkaroon ng boses. At ang boses na iyon ay laging katabi ng boses ni Seb. Hindi, mali ang projection na yan, sabi ni Eli isang gabi. Nakaupo sila sa loob ng opisina ni Seb, napapaligiran ng mga blueprint at financial models. Hating gabi na. Masyado kang optimistic sa revenue flow. At masyado ka namang pessimistic, sagot ni Seb hindi nagpapatalo. Hindi ka ba naniniwala sa sarili mong ideya? Naniniwala ako sa ideya, sabi ni Eli. Hindi ako naniniwala sa mga numerong minadali. Ang kanilang mga araw ay naging isang walang katapusang pagtatalo. Ngunit sa likod ng bawat debate, sa likod ng bawat argumento ay may isang bagong uri ng respeto na nabubuo. Nakita ni Seb ang talino ni Eli, ang kanyang dedikasyon, ang kanyang tapang na kontrahin siya. Nakita naman ni Eli ang pasyon ni Seb, ang kanyang pangarap para sa syudad, ang kanyang determinasyon na manalo, hindi lang para sa pera, kundi para sa isang legasya. Isang gabi, habang pauwi na sila, biglang huminto ang elevator. Great, sabi ni Seb. Stuck tayo. Okay lang, sabi ni Eli, umupo sa sahig. Sanay na akong ma-stuck. Tumingin si Seb sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Sa isang sitwasyong hindi ko gusto, sagot ni Eli, kasama ang isang taong ayaw sa akin.
Natahimik si Seb. Hindi kita ayaw, Ella. Talaga? Kaya pala para kang laging galit sa mundo. Hindi ako sa mundo galit, sabi ni Seb, umupo sa tapat niya. Sa sarili ko. At doon, sa loob ng maliit na espasyo ng elevator, sa unang pagkakataon, nag-usap sila. Hindi bilang magkaaway, hindi bilang boss at assistant, kundi bilang 2 taong parehong may pinagdadaanan. Nang bumukas ulit ang pinto ng elevator, iba na ang hangin sa pagitan nila. Kinabukasan, isang magandang balita ang dumating. Ang proposal nila, ang Project Hiraya, isang pangalang iminungkahi ni LA, ay nakapasok sa final round. Kailangan nating i-celebrate to, sabi ni Seb. Ngunit bago pa man sila makapagplano, isang tawag ang natanggap ni Seb. Mr. De La Merced, sabi ng kanyang sekretarya. Nandito po ang CEO ng Cortez Group. Gusto raw po kayong makausap. Kumunot ang noo ni Seb. Ang Cortez Group, ang kanilang kalaban. Papasukin mo siya, sabi ni Seb. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking pamilyar. Masyadong pamilyar. Sebastian, bati nito, may isang ngiting hindi umabot sa mga mata. Long time no see. Si Lorenzo Cortez. Lorenzo? Malamig na sagot ni Seb. Nandito lang ako para batiin ka, sabi ni Lorenzo. Good luck sa finals, but we both know who's going to win, as always. Tumingin si Lorenzo sa paligid ng opisina at ang kanyang mga mata ay napako kay Ellie na tahimik na nakatayo sa isang sulok. At sino naman itong magandang binibini na nagtatago sa likod ng isang maskara? Tanong ni Lorenzo. Bago pa man makasagot si Ellie, nagsalita na si Lorenzo ulit. Teka, pamilyar ka. Naglakad ito palapit kay Ellie. Reyes, sabi nito. Elena Reyes, ang student council president na hindi nanalo. Nanlamig ang buong katawan ni Eli. Anong ginagawa mo dito, Lorenzo? Tanong ni Seb, humaharang sa pagitan nila. Huwag kang mag-alala, Seb, sabi ni Lorenzo. Bumabati lang ako sa dati kong mga kaibigan. Bumalik ito sa may pinto. Ngunit bago ito umalis, may iniabot ito sa sekretarya. Isang malaking buke ng mga puting rosas. Para sa pinakamagaling kong kalaban, sabi ni Lorenzo. At ang card na nakasabit para kay Elena Reyes. Ang mga puting rosas mula kay Lorenzo ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng opisina. Ang lihim ni Ellie ay hindi na lihim. Paano niya nalaman? Tanong ni Seb pagkaalis ni Lorenzo. Ang tanong ay hindi lang para kay Ellie, kundi para na rin sa kanyang sarili. Paano naging CEO ng kanilang pinakamalaking kalaban ang lalaking sumira sa buhay ni Ellie? Hindi ko alam, sagot ni Ellie. Nanginginig. Ang pagbabalik ni Lorenzo ay parang pagbabalik ng isang bangungot. Ang insidenteng iyon ay nag-iwan ng isang bagong uri ng tensyon sa opisina. Ang mga katrabaho ni Ellie na nagsisimula ng humanga sa kanya ay ngayon ay tinitingnan na siya na may pagdududa. Isang espiya? Isang taksil? Ngunit ang mas matinding epekto ay sa pagitan ni na Ellie at Seb. Ang namumuong pagtitiwala ay biglang nagkaroon ng lamat. Kailangan mong mag-ingat sa kanya, Eli, sabi ni Seb. Alam ko, sagot ni Eli, hindi ko kailangan ng paalala mo. Nagsimula ang laro ni Lorenzo. Isang araw, isang artikulo ang lumabas sa isang business newspaper. De La Merced Corp. Inaakusahan ng pagnanakaw ng intellectual property. Ang artikulo ay naglalaman ng mga detalyadong impormasyon tungkol sa Project Hiraya, mga impormasyong sa loob lang ng kanilang kumpanya dapat malaman.
May daga sa loob ng bahay, sabi ni Seb sa isang emergency meeting. Ang kanyang mga mata ay matalim. Tinitingnan ang bawat isa. Si Eli, dahil sa kanyang misteryosong pagkatao, ang naging numero unong suspek. Hindi ako yon, sabi niya kay Seb nang sila na lang dalawa. Alam ko, sagot ni Seb. Pero hindi nila alam. Mas lalong naging desperado si Eli na patunayan ang sarili. Nag-overtime siya gabi-gabi, hinahanap ang anumang butas sa kanilang sistema. Sino ang nag-leak ng impormasyon? Isang gabi, habang nag-iisa sa opisina, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ang lumang server ng kanilang universidad, baka may naiwan pang bakas doon. Ginamit niya ang kanyang galing sa finance at kaunting kaalaman sa tech. Pagkatapos ng ilang oras ng paghahalungkat sa mga lumang files, nahanap niya ito. Isang folder na may label na Deleted Election Projects. At sa loob, ang original na file ng kanyang presentasyon. Ang file na sinabing corrupt. Ngunit sa tabi nito, may isa pang file, isang audio recording. Nanginginig ang mga kamay, pinindot niya ang play. Ang boses ni Lorenzo at ang boses ng technical assistant noong gabing iyon. Pinag-uusapan nila ang pagsabotahe, malinaw, detalyado, ngunit hindi iyon ang gumulat sa kanya. Ang gumulat sa kanya ay ang isa pang boses sa dulo ng recording, ang boses ni Seb. Alam ko ang ginawa niyo, Lorenzo, sabi ng boses ni Seb sa recording, at sisiguraduhin kong pagbabayaran mo to. Pagkatapos, ang boses ni Lorenzo tumatawa. Paano, Seb? Walang maniniwala sa'yo. Dahil kung magsasalita ka, pareho tayong babagsak. Ang pangalan ng De La Merced, madudungisan. Handa ka ba para doon? Katahimikan. Ang katahimikan ni Seb sa recording ay isang malakas na dagundong sa puso ni Ellie. Alam niya ang lahat mula pa sa simula at wala siyang ginawa. Hinayaan niya lang, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Si Seb, umuwi ito para kumuha ng naiwang dokumento. Nakita niya si Ellie sa harap ng computer, ang muka ay basang-basa ng luha. Nakita nito ang pangalan ng file sa screen. Eli, sabi nito, magpapaliwanag ako. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang email notification ang lumabas sa screen ni Eli mula sa isang anonymous sender. Ang subject, para malaman mo ang buong katotohanan. At sa loob, isang attachment, isang lumang email. Ang email na ipinadala ni Seb sa isang abogado pagkatapos ng eleksyon. Alam ko ang ginawa ni Lorenzo, pero wala akong ebidensya. Anong gagawin ko? Ang dalawang ebidensya, ang audio recording at ang email, ay parang dalawang kutsilyong sabay na itinarak sa puso ni Ellie. Alam niya. Sa loob ng 5 taon, alam niya ang totoo. Habang siya ay nagdurusa, habang bumabagsak ang kanyang pamilya, habang nawawalan siya ng lahat, alam ni Sebastian de la Merced ang katotohanan. At pinili niyang manahimik. Tumayo si Ellie. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig na apoy. Hinarap niya si Seb. Alam mo pala, sabi niya, ang boses ay walang emosyon. Alam mo sa simula pa lang. Eli, pakinggan mo ako, pagmamakaawa ni Seb. Para ano? Para marinig ko ulit ang mga kasinungalingan mo. Tawa ni Eli, isang tawang mapait. Ang halimaw na boss act mo, ang pagtulong mo, ang lahat ng iyon, isang malaking palabas lang pala. Isang paraan para gumaan ang loob ng konsensya mong matagal ng bulok. Hindi yan totoo.
Hindi totoo, sigaw ni Ili. Kung ganoon, bakit hindi ka nagsalita? Bakit mo ako hinayaang magdusa ng mag-isa sa loob ng 5 taon? Dahil sinubukan kitang balaan, Ellie, pero hindi ka naniwala sa akin. Sigaw pabalik ni Seb, ang sakit at frustrasyon ay sumabog na rin. Isang eksena mula sa nakaraan ang biglang bumalik sa kanilang isipan. Ang gabi ng eleksyon. Ellie, huwag kang magtiwala kay Lorenzo. Ano na namang laro ito, De La Merced? Wala akong ebidensya noon, Ili, sabi ni Seb. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Salita ko laban sa salita niya, at ang pangalan ng De La Merced madadamay. Natakot ako, naging duwag ako, at habang buhay kong pagsisisihan yun. Ang pag-amin ni Seb ay hindi nagdulot ng ginhawa kay Ellie. Sa halip, mas lalo pa itong nagdulot ng sakit. Pare-pareho lang kayo, bulong ni Ili. Mga duwag, mga manloloko. Tinalikuran na niya ito. Wala na siyang pakialam sa proyekto. Wala na siyang pakialam sa kumpanya. Ang tanging gusto na lang niya ay ang ilabas ang katotohanan para sa sarili niya. Saan ka pupunta? Tanong ni Seb. Sa isang lugar kung saan may mga taong nakikinig sa katotohanan. Sagot niya. Sa media. Alam ni Eli na mapanganib ito, ngunit wala na siyang pakialam. Kinuha niya ang kopya ng audio recording at ng email. Nagset siya ng isang sikretong pakikipagkita sa isang kilalang investigative journalist sa isang tahimik na coffee shop. Kinabukasan, dumating siya sa tagpuan. Umupo siya sa isang mesa sa pinakasulo. Naghintay. Makalipas ang ilang minuto, isang anino ang tumabon sa kanyang mesa. Naghihintay ka ba sa akin, Miss Reyes? Nag-angat ng tingin si Ellie. Ang puso niya ay tila tumigil sa pagtibok. Ang nakatayo sa harap niya ay hindi ang journalist. Si Lorenzo Cortez. Mayroon itong isang ngiting demonyo sa kanyang mga labi. At sa likod nito, 2 malalaking lalaki ang nakatayo, hinarangan ang nag-iisang daan palabas. Akala mo ba, ganoon lang kadali yon? Sabi ni Lorenzo. Ang journalist na kausap mo, empleyado ko. Ang coffee shop na kanina lang ay isang lugar ng pag-asa ay biglang naging isang bitag. Ang mga ngiti ng ibang customer, ang amoy ng kape, lahat ay naging bahagi ng isang masamang panaginip. Anong kailangan mo, Lorenzo? Tanong ni Eli. Pilit na pinapanatili ang kalmadong boses, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang kinukuha ang kanyang cellphone sa ilalim ng mesa. Simple lang, sabi ni Lorenzo, umupo sa tapat niya. Ang ebidensya, ibigay mo sa akin at hahayaan kitang umalis ng payapa. Para ano? Para ituloy mo ang panloloko mo? Hindi, ngumisi si Lorenzo. Para ituloy ko ang pagpapabagsak sa 2 taong sumira sa buhay ko. Ikaw at si Sebastian. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng isang galit na matagal nang kinikimkim. Akala ninyo, hindi ko alam? Ang pagiging magaling mo, Eli, ang pagiging mayaman niya. Habang ako ang laging anino, ang laging pangalawa, pero hindi na ngayon. Ang pagbagsak ng pamilya ninyo, pag-amin nito. May kinalaman ako doon. Isang tawag lang sa tamang tao, isang maling impormasyon sa stock market, at boom! Nawala ang lahat sa inyo. Napatanga si Eli. Ang lahat ng paghihirap ng kanyang pamilya ay kagagawan din pala nito. Samantala sa De La Merced Tower, hindi mapakali si Seb. Pagkaalis ni Eli,
Isang masamang kutob ang bumalot sa kanya. Mali ito. Masyadong mapanganib ang gagawin ni Eli. Ricardo, tawag niya sa kanyang head of security. I-track mo ang cellphone ni Mrs. Reyes. Ngayon din, makalipas ang ilang minuto, nakuha nila ang lokasyon, isang coffee shop. At nang makita ni Seb sa CCTV ng lugar ang sasakyan ni Lorenzo Cortez na nakaparada sa labas, alam na niyang tama ang kanyang kutob. Padalhan mo ako ng backup, pero huwag kayong papasok hanggat wala akong senyas. Utos niya sabay takbo papunta sa kanyang kotse. Sa loob ng coffee shop, alam ni Eli na wala na siyang takas, ngunit hindi siya susuko. Ang ebidensya, sabi niya kay Lorenzo, heto, at mabilis niyang itinapon ang mainit na kape sa mukha nito. Ah! Sigaw ni Lorenzo sa sakit. Kasabay noon sumugod ang kanyang 2 tauhan, ngunit si Eli ay handa na. Ginamit niya ang upuan bilang panangga at sinipa ang isa sa mga tuhod ng lalaki. Ngunit 2 sila. Hinawakan siya ng isa at pilit na kinukuha ang kanyang bag. Biglang isang malakas na kalabog ang narinig. Ang salaming pinto ng coffee shop ay nabasag. Pumasok si Seb na parang isang bagyo. Layuan ninyo siya! Sigaw nito. Sinugod niya ang lalaking may hawak kay Eli. Nagsimula ang isang magulong away sa gitna ng mga nagtatakbuhang customer. Si Lorenzo, na nakabawi na, ay tumakbo papunta kay Eli para agawin ang bag. Ngunit nagkamali siya. Ang babaeng akala niyang mahina ay hindi na ang dating Eli. Sinipa ni Eli ang kamay ni Lorenzo at itinapon ang kanyang bag sa ilalim ng isang mesa, malayo sa kanilang lahat. Hindi mo to makukuha. Nang makita ni Lorenzo na dehado na sila at naririnig na ang tunog ng mga sirena ng pulis, nagbigay siya ng senyas sa kanyang mga tauhan. Hindi pa tayo tapos, Reyes. De la Merced, sigaw nito, at mabilis silang tumakbo palabas sa likod na pinto. Naiwan sa gitna ng nagulong coffee shop si Seb at si Eli, hingal na hingal, may mga galos, ngunit magkasama. Ayos ka lang? Tanong ni Seb. Tumango si Eli. Oo, tiningnan nila ang isa't isa. Wala na ang galit, wala na ang duda. Ang natira na lang ay ang pag-unawa ng 2 taong lumaban sa iisang kaaway. Biglang dumating ang mga pulis. Sino po ang may-ari ng bag na ito? Tanong ng isang pulis, itinuturo ang bag ni Eli. Akin po, sagot ni Eli. Kung ganoon po ma'am, sabi ng pulis, kailangan niyo pong sumama sa amin dahil ayon sa aming informant, ang bag na iyan ay naglalaman ng mga stolen corporate documents mula sa De La Merced Corporation. Ang police station ay mas malamig pa kaysa sa opisina ni Seb. Nakaupo si Eli sa isang silid, kaharap ang 2 detektib. Sa kabilang silid, si Seb kausap ang kanyang mga abogado. Ang bitag ni Lorenzo ay perpekto. Hindi man niya nakuha ang ebidensya, nagawa naman niyang palabasin na si Eli ang kontrabida, isang corporate spy. Miss Reyes, sabi ng isang detective, ang aming informant na si Mr. Lorenzo Cortez ay nagsabing matagal ka na niyang sinusubaybayan na ikaw daw ang naglilik ng impormasyon mula sa De La Merced Corp. Ang mga dokumento sa bag mo ay patunay daw. Natawa si Eli, isang tawang walang saya. Ako? Ang informant ninyo ay ang magnanakaw? May ebidensya ka ba para patunayan yan? Umiling si Eli. Ang audio recording, ang email, lahat ay nasa USB sa loob ng kanyang bag. Ngunit ngayon, ang ebidensyang iyon ay siya na ring ebidensya laban sa kanya. Makalipas ang ilang oras, pinayagan na siyang umalis.
sa tulong ng mga abogado ni Seb, ngunit hindi pa tapos ang kaso. Anong gagawin natin? Tanong ni Eli kay Seb habang nasa kotse sila pauwi. May isang paraan lang, sabi ni Seb. Ang ilabas ang lahat, ang sabihin ang buong katotohanan. Pero, Seb, sabi ni Eli, kung gagawin natin yan, masisira ang reputasyon mo, ang pangalan ng De La Merced. Sasabihin ng lahat na nanalo ka noon dahil sa pandaraya. Wala na akong pakialam sa reputasyon ko, sabi ni Seb, tumingin sa kanya. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang bigyan ka ng hustisya. Nang gabing iyon sa penthouse ni Seb, pinagplanuhan nila ang kanilang huling laban. Hindi na sila nag-iwasan ng tingin. Hindi na sila nagtatalo. Sila ay isang team. Inamin ni Seb ang lahat ng kanyang pagsisisi, ang kanyang pagiging duwag. Inamin din ni Eli ang lahat ng kanyang pagkakamali, ang kanyang pride, ang kanyang kawalan ng tiwala. Sa gitna ng kanilang mga pag-amin, nahanap nila ang isang bagay na mas matibay pa sa kahit anong ebidensya, pagpapatawad at pagtitiwala. Kinabukasan, ginawa nila ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Nagpatawag sila ng isang press conference. Ang buong media ay naroon. Si Lorenzo ay naroon din, nakaupo sa harap, may isang ngiting mapang-asar, naghihintay na mapanood ang pagbagsak ni Seb at Eli. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Magkatabing humarap sa mga kamera si Seb at si Eli. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Mayroon po kaming gustong aminin, simula ni Seb, at ikinuwento nila ang lahat. Mula sa eleksyon sa universidad, sa pandaraya ni Lorenzo, sa pananahimik ni Seb, sa pagbabalik ni Eli, sa lahat ng paninira, ipinadinig nila sa buong mundo ang audio recording. Ipinakita nila ang email. Ang ngiti sa mukha ni Lorenzo ay dahan-dahang nawala, napalitan ng gulat, pagkatapos ay ng galit. Mga kasinungalingan. Sigaw nito, ngunit huli na. Ang katotohanan ay lumabas na. Oo, nagkamali ako, sabi ni Seb. Tumingin sa kamera, ngunit ang kanyang mga salita ay para kay Eli. Naging duwag ako 5 taon na ang nakalipas, ngunit hindi na ngayon. At nandito ako para itama ang lahat ng pagkakamali ko at para panindigan ang babaeng dapat ay noon pa nanalo. Pagkatapos ng press conference, sa gitna ng kaguluhan ng mga reporter, isang grupo ng mga pulis ang lumapit. Mr. Lorenzo Cortez, sabi ng hepe, inaaresto ka namin para sa mga kasong corporate espionage, perjury, at attempted kidnapping. Habang dinadala si Lorenzo palabas, napatingin ito kina Seb at Eli. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Akala nyo ba tapos na? Sigaw nito. Ang ebidensya, hawak ko pa rin ang kopya. Ang banta ni Lorenzo ay parang isang hanging dumaan lang. Ang katotohanan, minsan nang lumabas, ay hindi na kayang ikulong pa. Ang publiko at ang mundo ng negosyo ay nasa panig na nina Seb at Eli. Ang Cortez Group ay bumagsak. Si Lorenzo Cortez ay napatunayang may kasalanan at nahatulan ng maraming taong pagkakakulong. Ang De La Merced Corp, sa kabilang banda, ay mas lalong tumibay. Ang kanilang katapatan ay hinangaan ng lahat. At ang Project Hiraya na ngayon ay simbolo na ng kanilang laban ay napanalunan nila. Makalipas ang 1 taon, isang maliit na tindahan ang muling nagbukas sa kanilang bayan. Reyes and Sons Bakery.
Ang dating na luging negosyo ng pamilya ni Ellie ay muling itinayo sa tulong ng isang anonymous investor. Sa loob, abala si Eli sa pag-aayos ng mga bagong lutong tinapay. Wala na ang maskara, wala na ang salamin. Ang mukha niya ay puno ng isang kalmadong saya. Mukhang masarap yan. Isang boses ang narinig niya. Napalingon siya. Nakatayo sa may pinto si Seb. Hindi ito nakasuot ng mamahaling suit. Nakasimpleng t-shirt lang ito at maong. Seb, ngiti ni Ili. Anong ginagawa mo dito? Dadalawin sana kita, sabi ni Seb. Pero mukhang mas abala ka pa kaysa sa CEO. Nagtawanan sila. Lumapit si Seb sa kanya. Namiss kita. Namiss din kita, sagot ni Eli. Pagkatapos ng laban nila, pinili nilang mag-focus muna sa kanika-nilang mga buhay. Si Seb sa pagpapatakbo ng kumpanya at si Ellie sa muling pagbubuo ng pangarap ng kanyang pamilya. Ngunit ang koneksyon nila ay hindi nawala. Ang mga tawag, ang mga text, ang mga pananghalian kapag may oras. Eli, sabi ni Seb, ang boses ay seryoso na ngayon. Naalala mo ba noong una tayong magkita ulit sa interview? Oo naman, tawa ni Eli. Ang halimaw kong boss. May gusto sana akong sabihin sa'yo noon pa, sabi ni Seb. Nang makita kitang pumasok, may isang bagay lang akong naisip. Ano yon? Naisip ko, sabi ni Seb, na sa wakas, umuwi na siya. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Eli, sa loob ng 5 taon, hinintay kitang bumalik. At ngayong nandito ka na, ayoko nang umalis ka pa. Dahan-dahan, lumuhod ito sa sahig ng maliit na panaderya. Mula sa kanyang bulsa, kinuha nito ang isang maliit na kahon. Hindi ko maipapangako ang isang perpektong buhay, sabi ni Seb, pero maipapangako kung hinding-hindi na ulit ako mananahimik. Hinding-hindi na ulit kita hahayaang masaktan at araw-araw pipiliin kita. Binuksan nito ang kahon, isang simpleng singsing, walang malaking diamante ngunit nagniningning. Elena Reyes, sabi nito, will you be my partner sa negosyo, sa laban, at sa buhay? Tumulo ang mga luha sa mata ni Ellie, ngunit hindi ito luha ng lungkot o sakit. Ito ay mga luha ng isang bagong simula. Oo, Sebastian de la Merced, sagot niya. Oo,